الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa At-Tauhidul Muyassar, ang pinagaang tauhid, ay tatalakayin naman natin ngayon insyaAllah ang kabanata tungkol sa kahulugan ng La ilaha illallah, na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tinukoy ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail ang ilan sa mga batayan mula sa Quran na dito ay tinutukoy mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Una rito ay sa Surah Ali Imran, verse 17, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, at gayon din ang mga anghel at ang mga biniyayaan ng kaalaman na nagtataguyod ng katarungan. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, ang makapangyarihan at ang maalam. Na dito ay tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo sa kanyang sarili ay sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Katulad lamang din sa ipinabatid niya sa naunang mga kasulatan na bagaman wala na ang mga ito ay matatagpuan pa rin natin ang bakas ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ilang mga talata sa Biblia, sa Lumang Tipan o kahit sa Bagong Tipan. At may kita natin ito lalong-lalo na sa una at ikalawang utos ng Diyos na matatagpuan sa Lumang Tipan. Na ang unang utos, ito ay nagsasabi na wala tayong marapat na sambahin liban pa sa Diyos, at pangalawa ay hindi tayo marapat na sasamba sa anumang rebulto, maging ito man ay rebulto ng tao, hayop, anghel, mga santo, o kahit ni Jesus at ni Maria. Ang sumunod na tinukoy ni Sheikh na batayan, na dito ay tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala ang La ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay matatagpuan sa Surah Muhammad verse 19. At marami pang iba't ibang mga talata na dito ay nababanggit na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at maging sa mga hadith. Maraming naiulat na mga sahih na hadith, mga mapananaligan na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tungkol naman sa tamang kahulugan ng La ilaha illallah, na mahalaga na matalakay ang bagay na ito at mabigyan ng linaw dahil ang katagang La ilaha illallah ay naisasalin sa iba't ibang mga pamamaraan. Subalit, merong isang tumpak na paraan lamang kung paano itong maisasalin o mauunawaan. Ang tamang pagpapakahulugan dito ay La ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang ang kanyang kahulugan. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, itinatakwil natin ang lahat ng Diyos, lahat-lahat. Maging ito man ay Diyos na sinasamba ng mga tao na nasa anyo ng rebulto, nasa anyo ng painting, nasa anyo ng tao, nasa anyo ng hayop, espiritu o ano paman, engkanto, anito, o ayon sa relihiyon ng mga modern pagans, ayon sa pagpapakilala nila sa kanilang mga sarili, ay sumasamba sila sa kalikasan at iba't iba pang mga tulad nito. Lahat ng ito ay tinatakwil natin bilang mga Muslim. Walang Diyos,
Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi dito ni Sheikh na maanin ukhra batila. At ang iba pang mga ibinibigay ng mga tao na kahulugan ng la ilaha illallah ay walang saysay o mali. Una sa mga maling translation o pagkakaunawa sa la ilaha illallah, yung sinasabi ng mga tao, la ma'buda illallah. Walang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba ito doon sa walang marapat na sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil binigyang diin ng mga scholar sa la ma'buda bihaqqin illallah, ang katagang bihaqqin karapat dapat. Na dito ang pinagkaiba ng la ma'buda illallah na walang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa hada batilun lianna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Na maari kasi mga hulugan ang katagang ito na ang lahat ng sinasamba, sila man ay karapat dapat na sambahin o hindi, ay si Allah. Na para bang sinabi sa kahulugan ng katagang ito na si Brahma ay si Allah, si Kristo ay si Allah, kasi ang lahat ng sinasamba ay si Allah. Naintindihan ninyo? Dahil ang kahulugan ng la ma'buda illallah, walang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin tama rin ang kabaligtaran nito na ang lahat ng sinasamba ay si Allah. Kaya mali ito na pagkakasalin na ang marapat na salin ay la ma'buda bihaqqin illallah. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang maling translation o pagkakaunawa dito, la khaliqa illallah. Wala raw tagapaglikha liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada juz'um min ma'naha lakin laysa huwal maqsud. Na ito ay bahagi lamang ng kahulugan ng la ilaha illallah, pero hindi ito ang kabuuan ng tinutukoy ng la ilaha illallah. Idh law kana huwa ma'na la ilaha illallah ma hasala an-niza' bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayna qaumihi li'annahum yuqirruna bihada. Kung ang kahulugan daw ng la ilaha illallah ay walang tagapaglikha liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, bakit pa naglaban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kababayan na Quraysh, na mga pagano? Dahil ang mga pagano na ito, naniniwala rin sila na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Hindi nila itinatanggi na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Ang itinatambal nila na si Hubal, si Allat, at iba pang mga Diyos-Diyosan nila, sinasamba nila, pero alam nila na walang nilikha ang mga ito. Ang lahat ng paglikha ay kapangyarihan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kahulugan na ito, la khaliqa illallah, walang tagapaglikha liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mali rin na translation o kahulugan ng la ilaha illallah. At pangatlo, la hakimiyya illallah, na wala raw paghahatol liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada aidan juz'um min ma'naha. Ito ay bahagi rin ng kahulugan ng la ilaha illallah, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na tagapaghatol. Kaya nga sinabi sa Quran, inil hukmu illa lillah. Ang lahat ng paghahatol ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, lakinnahu la yakfi wa laysa huwal maqsud. Pero hindi sapat ang kahulugan na ito. Kasi nga bahagi lang ito, maliit na bahagi lang ng la ilaha illallah, at hindi ito ang kabuuan ng tinutukoy sa la ilaha illallah. Idh law ufridallahu bil hakimiyya lakin ubida ghayruhu lamma hasalat tauhid. Kasi nga kung naniniwala tayo na ito ang kahulugan ng la ilaha illallah, sige, naniwala nga tayo na ang lahat ng paghahatol ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sumasamba naman tayo sa iba, ay hindi pa rin natin na isa katuparan ang tauhid o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang lahat ng kahulugan na ito na walang sinasamba liban kay Allah, o kahit pa sabihin nga natin na walang Diyos liban kay Allah, ito ay mali rin dahil pareho lang sila ng kahulugan. Ang dapat na translation ay walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala.
La khalika illallah, walang tagapaglikha liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mali rin dahil ang tamang translation ay walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. La hakimiyya illa lillah, mali rin, walang paghahatol liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang tamang translation ay walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At naway naging malinaw ang bagay na ito inshallah. Hanggang dito na lang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.